Siguro out of 100 kung i-rate natin, 99.5 ang satisfaction. May 0.5, kilala ko naman yun. Yung mga nag-comment sa akin na may kabuluhan daw dahil hindi kakasabay-sabay. Yun yung mga tao hindi nakapokus sa worship. Hindi nakapokus, ina-obserbahan tayo. Kung magaling. Nakatingin sa galing, hindi nakapokus sa worship. But everybody who focus on worship, mga kapasulat, everybody, good so blessed. Good so blessed. So alam natin, napaka-minor ng mga nag-focus, ano. Sabi ko, ang tanong ko nga agad sa kanya nandun ka ba sa stage? Wala bro, wala ka pala Hindi valid yung comment. Sabi niya, bakit bro? Hindi kami magkarinig ito kasi wala kami monitor. Hindi kami nagkasabay-sabay nung tina. Nag-by ano na lang kami, by familiarity, kaya kami nakakanta ng maayos. Dahil na-focus kami sa worship, hindi sa performance. Kaya tama ka bro, tama ka. Na-observe ko yun, dahil hindi kayo nag-concert ng worship kayo. Sabi ko, next time bro, medyo maging positibo ka sa comment. At sana hindi comment. Hindi ka kasi nag-worship Kasi diretso si pastor mo. Alam niyo ako alam niyo pastor din yan. Maski sa mga anak ko, I'm a godly guy. Masayahin akong tao. Pero kapag hindi ako nakarinig ng positibo, na alam ko namang mali, yari yun sa akin. Yari yun sa akin. So more or less, yun lang. Ikalawa, talagang medyo, alam naman natin, nagpalit tayo ng kanta Di ba? Hindi mo nagpalit. We did not go by the book. Yeah. Pero ang pinaka-highlights, hindi lang nila pinos. At di ko na matanda kung sino yung kumuha. Pinakita sa akin yung picture nung nag-worship tayo. Yeah. May mga anghel na nasa stage. Nakuna. Kilabot ako. At siya rin umiiyak nung nakita niya. Sabi ko, di ka kasi nag-worship, ang ginawa mo, nagkuha na ng picture. Sabi niya, pastor, hindi naman. Kaya talagang so blessed. So imagine niyo, yun ang confirmation ng ministry. Yun ang confirmation na ang Diyos tinanggap yung ating pagsamba. Diba? Kaya lang, syempre, after that, alam naman natin, what transpired after that, may maging sa sanlibutan, ganun kapag medyo naging maayos, hindi nagkakawatak-watak. Diba? And I heard si Mark, kasi hindi ko nabasa yun. Nagpaalam. Sino nakakita ng pagpapaalam yun? Siya paalam. Nakabasa. Umalis po siya. Umalis. Without us knowing. So, hindi ko alam yun. Dapat nating malaman na, katulad ng pinost ko kanina, the worship team should be able to embrace the core values. Walang pogi rito. Walang sikat. Kundi ang Panginoon. Ano nga ulit yung core values ng Jesus Reign? Pause, ano? Prayer. Yun, which is nagagawa naman natin. Ano yung kalawa? Anonymity. Medyo may sumasabi doon. Merong gustong mag-lead, may gustong mag-bando. Nakita ko, pinababayaan ko kayo. Ako ano lang doon, administrador. Pero hindi ako yung leader. Number 3, unity. So kung walang unity, magkakanya-kanya tayo. Alam naman natin na sasabi talaga. Diba? Hindi pwedeng yung 3 kabayo tumatakbo, ikaw patras. Ito nakakatawa. Anong pangunahing dahilan kapag ka ang lalaki baw? Pangunahing dahilan. Baw. Impotent, ang lalaki. Natatawa kayo, patras yung sperm cell. Hindi pa ganun? Pa ganun? Patras siya. Talaga. Matutuwa kayo kasi nagkano ko ako yung isa sa mga pioneers sa artificial insemination ng baboy. At saka sa in vitro fertilization. Pagka sinilipot sa microscope, yung sperm ng baboy, patras, na-reject namin. Nakakatawa, no? No? So, ano ibig sabihin nun? Di ba? So, wala kang productivity. Pagkat sa atin, kung hindi ka kaisa, patras ka, wala. Wala kang productivity. You will not grow.
Maraming Kristyano, the reason why they are not growing, yun nga paatras. Let me define again what's the call. Di ba, sabi sa Bible, God's gift and His calling is irrevocable. Naniniwala ba kayo nun? Amen. Pero kumpleto yun Hindi ba sa call yun? The call of God can be summarized into 3-letter word. SMS. Service, ministry, and servitude. Service is what you want to do for God. But ministry is what God wants you to do for Him. Service is dependent sa talent. While ministry is dependent sa Diyos. Service is dependent sa availability. But ministry is dependent sa tawag ng Diyos. Ngayon kita gusto, hindi yung time mo. I mean, maraming difference yan. I just share it to you. Kailangan mag-elevate. There's nothing wrong with service. Amen. Amen. It's good. Kailangan mag-elevate. Kasi maraming condition ng service Di ba? More on self-centered ang service. Ang ministry is God-centered. At pagka na-reach mo na yung ministry, babagsak ka na. Ano yung bagsak mo? Servanthood. Servanthood is the point wherein wala ka nang pakialam sa title. Wala nang pakialam sa personality, kundi ang Panginoon na lamang. And you are there to serve. You are not there to serve out of convenience, but you are there to serve sa Lord. At pagka na-reach mo yung servanthood, meron ka ng sacrificial sense sa buhay mo So, pagka na-reach mo na yung SMS, doon mo na matatawag that you are called by God, yung calling, na-embrace mo na yung calling, and God's gift and His call is irrevocable. Siguro, next meeting natin, let's show you the PowerPoint. Para ma-appreciate yung difference ng servant mission at saka yung call ng Diyos. It's a one-sitting preaching. Alam nyo, when I shared it sa isang mga yangko na magagaling, kagaling to galing. At the end of the service, they are all crying. They all realize na hindi pa pala sila nag-ministry, nagsaserve lang sa Lord. Wala pa, hindi pa nila na-elevate yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. I'm not saying magaling ako, but what I'm trying to say is mga anak, ito yung time na, hindi namin sinabing narating na namin ni Tatay Junior. Ito yung time na wala nang manager, wala nang sikat. Sacrificial na talaga lahat. Ano, pagka nga umakit ako sa bundok, gumigilid ako doon sa may, lalo na sa angga. Pagka nagtulak ka ng bata, lang sa ilog. Very steep. Sabi ko, Lord, bakit ba ako narito? Diba? So, pagdating ko doon, nakabarong ako, nakapandiinan, akapin ka ng appear bless. Masarap siya magsasabi na, bless ako. Lahat ako. Ito lang sa mga anak ko Ayoko na nagdidesisyon na gano'n, mamalo. Bless ako. Bless. Pero bless. Check ko nga, pira-pira. Alam mo kung normal ako, yung sa talagang pagkatawa ko happy. Sa awa ko nga, pagka amoy pindang lahat, kahapon nag-release, pagdating ko, lumayo ka sa akin. Pero pagdating mo doon sa bundok, akapin ka ng mga dumagat na hindi mo malaman kung ano amoy. May suka o ano. Yung ang aga pa, may araw na. Akapin sa akin, Pastor, na-miss ka namin. Yun yung servant ko Eh, wala ka ng arte. Yung namimiss mo na sila. Yes. So, itong milon na to, love-gift sa akin to. Milon, ano ba, Biko. Kasi alam nila, paborito ko yun One time nga, binigyan ako doon sa Agat. Hindi kinain ng misis namin. Hindi namin kinain, natakot din ako. Alam niyo yung igat, di ba, mahal nun? Ano? Yung il ang mahal nun. Pero alam niyo gano'ng kataba yung il, ganito kalaki. Kahaba. Kakainin pa ba yun? Para sawa. Ulo ko doon. Yan tinanggap ko. Diba kasi, ayaw mo maka-offend sa binibigay nila sa'yo. So, pagka na-reach natin yun, gusto kong ma-reach ng ano yun ng Sound of Judah. Nandun yung flexibility. Somebody must pitch in. Wala si Daddy Boss. Wala si Pastor Jun. Okay, somebody must take the cue. After all, ang leader dito, Panginoon. Amen. Di ba? Tsaka yung humility natin. Tsaka,
Tandaan nyo to ha. A true worshiper is not looking for perfection. A true worshiper is seeking the presence of God. At sa presence ng Diyos, walang perfect siya. Walang perfect na kanta, walang perfect na musika. Kaya nga yung, di ba, yung heart of worship, Yes. walang kanta yun eh. Ay, walang tugtog. Di ba? Alam niyo, si David, kung makukuha niyo, ano niyo yung, si David is abandonment pagka nag-worship. Amen. Which is something that we should do. Alam niyo, nandun yung pangalan natin eh, Sound of Praise, Judah. Maraming nagalit sa may mga fundamentalist na Hudyo eh. May fundamentalist na Jew. Ayaw nilang tawaging Jew sila. I am Israelites, I am not a Jew. Bakit? Kasi the reason why the Jewish people were called Jewish because of the tribe of Judah. Just praise. Kasi merong isang ugali ang mga Hudyo, yung gratefulness. Marunong silang tumulong ng utang na loob. And that is why they were called the tribe, the country nila tinawag the Judah. Pero sa etymology, sa pagsasalin ng salita, naging Jewish nation. And that, tinawag na sila na Jew. Pero hindi sila talaga lahat Jewish. Israelite sila kasi ang Jewish lang, yung mga nasa Sound of Judah, ay mga nasa tribe of Judah. Ano sila yun? Tumatanong sila ng utang na loob. And this is what the core of our name. Kaya tayo narito, this is the least that we can do for God. Diba? Yung sacrifice natin. Wala na, walang sikat dito, walang director dito. Diba? Kaya once ikaw nagsimula ka na mag-claim, okay, magagalit, ano? Ano yung nakasulat doon sa akin kanina? Patubalo sa langit ay? Tamaan mo magagalit. Hindi, guilty. I guess. Hindi Di na ba? kasi. Yun ang kasabihan ni Pastor. Pagka nag-preach ako, bato-bato sa langit, tamaan, guilty. Di ba? So, ang sabi ko doon din sa aking sinulat kanina, Gusto mo? Basahin natin yung tatay. Gusto mo? Haba eh. Alam tayo ah. Ayun. once, ano sabi doon? Diba eh. Ito na. Mga anak. Dear Char. Basahin ko lahat tay. Sige, basahin mo para... Mga anak. Tandaan nyo ang core values ng GRPC. Anonymity. Bawal at walang star complex. Maraming plano ang Lord sa GRPC at sa SOJ. At walang gagalaw at lilipad ang mga agila. Ang Lord ang pumili sa atin at hindi tayo. Pero God gave us the free will to choose. Our God desires to have a reliable, humble, committed worshipers with the right motive, attitude, and character that is willing to submit and embrace the vision of the GRPC core values. That is why He is about to sip the SOJ team. Sip yan, sala. Sala. Be ready, matira ang matibay. Lagi ko sinasabi sa preaching, bato-bato sa langit ang tamaan guilty. I mean, pagka ikaw nagkaroon ka na ng stock complex, you won't believe it. Ang sabi nga ni Ron Quinoli, ang tawag doon, Lucifer Spirit. Yes, Lucifer. Kinagat ka na ni Lucifer. Hindi dapat makapanay sa atin yun. Hindi dapat makapanay. Nakita nyo, hindi ko sinasabing ako Nakita nyo ako, nagsasabit ako sa mga musicians. Diba? Sasabit ako. Kasi, kahit ako yung tatay nyo, kahit ako yung naglilid lang ako sa worship. Pero hindi ako musician. Nagsasabit ako, o kayo dyan, ito yan, di ba? Dapat ganun tayo, we need to submit. Kaya minsan tayo nagkakaroon ng problema dahil merong stock complex. Kaya if you wish to continue with the JRPC worship team, alam nyo, natuwa po kay Nanay Tigayo. Tawa ako sa kanya. Nung wala kayo naman siya, last day, hinahanap kayo. Yes! Hindi mo kami sinabi yun. Hindi ko rin alam. Okay. Pastor Bogs, nasa yung worship team mo? Sabi hindi ako kasama. Dapat kayo ang tutugtog ng last day.
tinali, kayo na eh. Sabi niya, nawala kayo. Tandaan nyo ha, kayo ang worship. Nag-slide down si the pastora. We were recognized by JRPC as the worship team, hindi ang JR. Diba nakakataba ng puso? Nakakataba ng puso. Kaya lang, alam mo na, pagka ganun, narating natin yung direction natin pag ganun, the devil will try to, masikat ka na. Ikaw, mapa-importante ka na. Di ba? Ako ba? Nakakapag-practice nga kayo, wala ako eh. Di ba? Kung ako pa-importante, o huwag kayo pa-practice, wala ako. Nakukuha niyo ba yun? Alam niyo, maniwala kayo sa akin. Kami ni Pastor John, narating na namin yung taas eh. Sa karing namin, narating na namin yung pinakamataas. Alam niyo, calling card ko ngayon, sa misis ko. Ano title ko sa calling card niyan? CEO. Wala naman sweldo. Diba? Wala, ganun yung tiwala sa akin. I mean, meron pa ba tataas pa doon? Yung presidente, di ba, ng kumpanya. I mean, yun na may-ari, hindi mo na ako may-ari. Pagka ikaw bumaba ka talaga, hindi, yung, tandaan nyo ha, when you learn how to submit and how to embrace the calling of God, there is no way but up. Ipopromote ka na doon. Maski ang sanlibutan, pinopromote ng Diyos. Ano nyo ba yun? Kapag ka ikaw masikap, matyaga, parehas ka, magiging manager ka kahit di ka mananampalataya. Yayaman ka kung ikaw ay matyaga eh. Kasi ganun yung prinsipyo ng Diyos eh. Lalo na sa ministry. Again, this is our first meeting after the Cebu trip. And salamat sa Lord, to God be the glory, maganda. Pero alam niyo naman, pagkatapos nun, the devil will try to discourage us. Sometimes the devil will not just discourage us, the devil will try to manipulate us. Amen. Diba? Alam niyo yung librong Spirit World, ito yung ginawa ng isang Pilipino na na-involve sa satanic activity. Sa kanyang sinulat, sabi niya, the strongest part ng isang panunok ng kaaway ay hindi yung possession, temptation. Diyan niya binubuhos ang kanyang buong lakas. Kasi once na natempt ka niya, nag-give in ka na eh. At minsan natetempt tayo sa career, natetempt tayo sa ganda, natetempt tayo sa kinang. Di ba? At huwag tayong ganun, mga anak, huwag tayong ganun. Kasi yung core values natin, ang lumibili nga eh. Alam nyo, meron nga tayong isang bilib na bilib kami. Kasama namin ni Pastor Good. Bilib na bilib kami. Mayaman, may kaya. May sariling cable channel sa Mindanao. Umalis sa JRPC. Napakabait nito ah. Sobra. Kung alagaan kami nito, ito yung kapag ka nakita ni Duterte sa kalye, kahit maraming tao, tinawag niya si Digong, itong si Digong, katawanan siya. Alam mo, hindi na pagkasunduan. Ang gusto niya, ang tawag kay Jesus, Yeshua. Yeshua is King. Yun lang. Tayo, Jesus rin, di ba? Sa kanya, Yeshua rin. Yun lang. Umalis. Kung sa isang angulo, titignan mo, wow, wala namang problema, di ba? Yeshua is the Hebrew word ng Panginoon. But that's not the vision that was given to us eh. Pride na yung kanya, umiran yung pride. Ay kung hindi ka papalitan niyang Jesus and Yeshua rin, hindi na ako sasama. Alam niyo ang kategorya nito? Parang Albert ito. Ito yung walang pakialam kung saan kami kakain. Hindi titingin sa menu ng presyo. Yung magtatampo kapag hindi siya nabayad. Ganun.
Pero, kawalan ba siya? Hindi yun yung core value, di ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. So, walang, kailangan sa ating team, walang gano'n, walang siya. I don't care if you are wealthy, I don't care if you are talented, I don't care if you are gifted, pero kung di mo nagamit sa Lord yan, you're just serving the Lord, you're just ministering the Lord, to the Lord. Tayo ay ministers. At kasama sa ministers yung tinatawag nating Levitical call. Lahi ito eh. Kaya kung kayo masasala, I want to hear your voice. Kila Pastora, kay Pastor June, nag-o-observe yan. Sino rito ngayon ang magpapatuloy? Kakalimutan natin lahat ha. Tandaan nyo ha, wala nang ungkatan to. Diba? Hindi si ganito, gano'n. No. Forget what lies behind. Diba? Ayan, di makabubo ng tao kasi, ito kasi gano'n. No. Kung nagkamali, so be it. Kung so sorry, okay. Ngayon tatanungin ko, maraming gagawin ng Lord sa akin. Ba't nga ako, gusto ba magpunta sa Hawaii? Diba? Magkaano ka doon, magsusuot ka ng ano tawag. Huwag na, okay na ako tayo. Hindi, Okay lang. Hula. Hula? Ano tawag doon? Hula? Luwaw. Luwaw hindi ito tayo eh. Hindi, ang luwaw is a costume. Oo nga. Kasama pala yung bulak. Kasama yun. Kasama yan. Ano yan, kaya yan, team. Tung ni Stephanie. Oo nga. Nakita ko. Ang ganda. Actually, hindi ko alam yun, honestly. Ang alam ko, camp lang. Ang ganda-ganda ni Steph. Camp lang namin yun. Pero, pati yung damit na suot ko dun, sili sa, wala, binigay na lang nila sa akin. Galing natin. Galing mag-surprise. O, pati ako na-surprise eh. Diba? Hindi lang yun. Ito nga, nilamutan nga kagad tayo. Alam niyo ba? Nabasahin ko para pag kumagano may punto talaga. Dahil sa taas na kami, punta na kayo. Tin, Ay, kanina pa yan eh. ano yun? Para may encourage kayo. Chill lang kayo. Ang baka post. Usap ko siya. Pag-post na. Kala ko pag-post sa akin. Ito basahin ko yung thread ng communication natin. Nag-usap po kami mag-asawa. Sabi niya, sana may makita kaming church na pwedeng tuluyan. Yung libre sana, pakisali niyo po sa prayer pastor. Sa Japan pa. Opo, salamat po sa tulong, sabi ko naman. Paki-PM po ang exact area at address nila para kilala pastor Kakuko para makapag-search din kami ng murang dormtel. Okay. Mamayang gabi po, pastor, after work, nasa labas ako. Okay. Tapos ito, after a week, good evening, pastor, ilan daw kayong darating sa August? Kasama daw po ba yung worship team ninyo? If kasama po, bibigyan daw po kayo ng slot to sing. Okay. Alam naman nila kasama, kino-compare lang. O, kasama sila, siguro, abutin kami ng 15 lahat. Tama ba bilang ko? 15. Si Tim, dalawa. Dalawa din. Si Michael, dalawa. Isang kalahati. Diba? Ako, para namang guilty ka agad. Alam mo na ba ikaw na susunod? Bato sa langit. Guilty. Ito magpapaturo po kami ng Japanese praise and worship. Worship song, yun po kasi request ni Pastor Kakuko. Yun kasi gusto niya. Okay? Nag-meeting po kami kanina, sinabi ko po na kasamang music ministry. Kaya naghahanap sila ng murang hotel, maghahanap na po kaya tinanong kung ilan kayo, kasama na po ba si Pastor June?
Ba? Special mention sa Pastor Jun. Iba talaga ang CEO. Iba na din. Iba talaga. COO yan eh. CEO. Ano yung COO? Kumpare of the owner. Si kumpare. Pastor, in case need nyo po ang help of Japanese song, sabihin lang po ninyo, yung hotel for 15 person, maghahanap po ang JRJ ng affordable na magkakasama po kayo. Panginoon po, yun yung tinanggihan po. Yung magkakasama tayo. Sabi ko, wag po. Delikado. Hindi sinabi yun. Opo, need po talaga namin tulong nyo sa hotels at songs. Ano po ba line-up ninyo, Pastor? Baka ma-translate na namin sa Japanese. Maghanap po ako ng link para ma-send ko po sa inyo. Kami po ang magpapaturo ng Japanese praise and worship, so bahala po sila Pastora Kakupo kung anong papakanta niya. So maliwanag, they are, sabihin nyo nga, excited. Excited. Ha? Yung asawa niya, Japanese organist. Ganun ha? Hindi nyo na pala. Asawa ni... Ano yung Evelyn? 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 Si Now. Si Kuya Now. Although, ito good news, kaya lang hindi pa natin alam kung ilan yung kakasya sa plat ng JR. Meron sila itong plat. Patitirahin tayo. Eh ako, si Better, pwede naman kami makitira doon sa aking barkada ko doon. Kaya lang, gusto ko sama-sama tayo kasi magpa-practice tayo. Tsaka honestly kung hanggat maaari, ayokong makitulog. Not unless, maski magbabakasyon ka, not unless in-invite mo kung mag-ministry, matutulog ako sa bahay niyo, okay yun. Pero yung pupunta tayo doon para, may extra dito, di ba? Baka naman magdala kayo ng winter clothes para nyo ng awa, summer yun. Mapalad lang kami at umuulan noon. Kung hindi, sa salita ko at isusumpa nyo ang summer sa Japan. Extreme cold, extreme hot. Alas 7 ng umaga, 40 na temperatura. Sa China, alas 10 ng gabi, 41 pa temperatura. Temperatura yan, hindi yung init factor. So, init factor plus 3 or 4. Actually mo yun. Si Tim, tsaka si dalawang to, pwede kasi para sila nag-steam ba? Hindi kami tinatamaan tayo. Tawal-tawal. Oh, Hindi kami naman, guilty. kuya Hindi mo kami pa. Uy, wag kang guilty. Bato-bato sa langit, tamaan. Hindi kami guilty. Okay. Agree ba kayo? Mag-move forward tayo. Nakakalimutan ng lahat. Kung nakasakit, nagdesisyon ng padalos-dalos. Di ba? God is a God of second chances. Actually, a lot of chances. Na natatandaan niyo yung forgiveness sa Lord, di ba ilalagay sa campaign, makakawala. Sabihin, mawawala na. And when you pray to God, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko nagawa kahapon. Ano yun? Tatanungin ko ng Lord. Kasi, the measurement of forgiveness is how much you forget. Diba? Ano yan eh? The measurement of love is how much you forgive. Kung masusukat kung gaano ka nagmamahal, kung gaano ka magpatawad. At masusukat din kung gaano ka magpatawad, kung gaano ka makalimot. And the measurement of forgiveness is how much you forget. Yung taong baon sa sama ng loob, yung taong baon sa galit o tampo, kawawa. Kawawa, hindi makakalimot. So, team, ito yung revelation sa akin ng Lord. Ano ko dapat ako eh, medyo adamant ako, medyo one-play ang dating ko sana eh. Meeting namin. Diba? Pero sabi ng Lord, the secret of being worshiper is knowing his or her position sa Lord. Amen. Diba? Kung ikaw, hindi ka marunong magpatawad, o ikaw naghahanap ka lagi ng masisisi o naghahanap ka kagad ng madidiin, eh walang uwang sa worship. Mahihirapan mo lang sa sarili. Okay? So, okay ba sa inyo? Nakakalimutan na natin lahat.
Isa lang ang ilan. Amen. Yes. Okay, Amen. next. Ay, bili pa kayo pagkain. Tatanungin natin ngayon, who are willing to continue with the team? Siya lang ibig sabihin niya na, yung mga bumitaw, kung ayaw na, just speak out. Nasala kayo. Does it mean na, kaya ako nasala, nalaglag ako, may problema ako, I'm not worried. Hindi ko sinabi yan. Kaya lang, isa lang ibig sabihin yan, hindi fit sa'yo yung core values. Di ba meron sa Ilocos? May pondo na, nangangalap pa sila ng additional fund para mag-Jesus rin. Pero ang problema, hindi siya yung coordinator. Hindi siya yung coordinator. Ako nyo, kung titignan mo, aba okay ito nagsusumikap, may sariling pondo, di ba? Para magkaroon ng celebration. Ang problema, hindi nga ikaw yung coordinator. Kolektor. Hindi. Kolektor. Coordinator siya nung una eh. Ah, Kaya lang na-influensya siya ng iba. So nahati ngayon. okay. Kaya nga mapupunta tayo doon eh. Pupunta tayo para... Diba? Sasama ka ba talaga? Nagpaalam ka. Kasi ilang araw tayo mawawala kung susunod. Hindi. Hindi. Ay, Hindi. Locos. Ilocos, Slovakia. Iba salita doon. Ito, sample na. Dijay. Manang! May katoy! Adeng! May katoy! Papala mo! Ay, pakasta jay! Di ba, bisis ko na tapos. Sabi ko, manang, ate! Halika rito! Papala mo, saan ka pupunta? Pakasta, may bibili. Sa ate kasi, budgeting. Pakasta, no? Ano na sa isip ko, pagkapakasta sa baboy. Diba? Pakating na din. Anong I love you sa Ilocos? At ayatin. Ay, ayatin ka.